Kung si John Pemberton ay wala sa American Civil War, hindi sana siya na-addict sa morphine. At wala tayong Coca-Cola ngayon. Ito ang maikli ngunit interesanteng pinagmulan ng Coca-Cola. Tumutok na at panood. April 16, 1865, naglaban ng Union at Confederate Cavalry sa isang tulay sa Columbus, Georgia. Sa labanang ito, isang Confederate Colonel, si John Pemberton, ang nasaksak sa dibdib ng isang saber. Kinakailangan siyang alisin sa laban dahil sa sugat na ito. Yang pangyayaring yan ang naging basihan kung bakit sa ngayon ay halos lahat ng gusali ay may billboard ads. Ang mga bata ay naniniwala kay Santa Claus at meron kang iniinom na Coca-Cola sa pagkainan. Malalim ang sugat ni Pemberton sa labanang ito. Hindi na ine-expect ng mga doktor mabubuhay si Pemberton, kaya't binigyan siya ng malaking dosage ng morphine para lamang hindi na niya maramdaman ang sakit sa kanyang mga huling sandali. Nagpatuloy ang pagbigay sa kanya ng morphine hanggang sa di inaasahang paggaling niya. At katulad ng ibang mga Civil War veteran, na-addict si Pemberton sa painkiller na ito. Dahil dito, nagtayo siya ng sariling pharmacy sa Atlanta upang matiyak na meron siyang steady supply ng morphine. Halos isang dekada siyang lulong dito, kaya't naghanap siya ng gamot para sa addiction na ito. Dito niya natagpuan ang Coca Wine. Mixture ito ng wine at cocaine. Marami na siyang narinig na magandang bagay tungkol dito, kaya tinry niya ito. Ang kanyang unang produkto ay ang French Wine Coca Nerve Tonic. Malakas na uri ng alkohol na hinaluan ng cocaine. Minarket niya ito bilang isang gamot para sa maraming karamdaman gaya ng addiction, masakit na tiyan, neurasthenia, sakit ng ulo at kahit ang erectile dysfunction. Isa itong malapad na syrup na pinapadala sa mga pharmacies at pwede itong ihalo sa soda water. 1886 nang nagkaroon ng pagbabawal sa paggawa at pagbenta ng alkohol na inumin, kaya't nanganib ang produkto ni Pemberton. Ang cocaine naman sa mga panahong iyon ay hindi pa pinagbabawal, kaya't binago niya ang kanyang produkto, naging non-alcoholic na ito at naglalaman na lamang ng 9 mg na cocaine. Pero mula 1903, wala ng cocaine ang mga inumin ng Coca-Cola. 1888, namatay si Pemberton. Isang partner ni Pemberton, si Asa Candler, ang nagpatuloy ng kumpanya. 1891, nang naging sole proprietor si Asa Candler. Binili niya ang lahat ng shares at rights sa halagang $3,000. Magaling na marketer si Candler at walang dudang malaki ang naging papel niya sa pagpapalaki ng kumpanya. Siya ang nakaimbento ng coupon kung saan pwede mo ito ipagpalit sa isang baso ng libreng Coca-Cola. Mula 1894 hanggang 1913, sinasabing isa sa siyam na Amerikano ay umiinom ng libreng Coca-Cola. Nakafocus lamang si Candler sa pagbebenta ng syrup sa pharmacies at ng mga drinking fountains. 1891, nagsimulang mag-attempt na ilagay ito sa bote. Naging success sa mga customer ang Coca-Cola sa bote. 1898 nang tumigil ang Coca-Cola na mag-supply sa mga pharmacies at itinigil na din nila ang pag-market nito bilang isang gamot. Minarket na nila ito bilang isang refreshing beverage. Hindi totoong ang Coca-Cola ang nag-imbento kay Santa Claus, ngunit malaki ang naging papel nila sa pag-reinvent ng portrayal ni Santa Claus. Ang isang masayahin at malusog na Santa Claus sa pulang damit, yan ang Santa ng Coca-Cola. Before niyan, kilala si Santa bilang Father Christmas, isang payat at matangkad na lalaking nakasuot ng red, green o brown suit. Ginamit ng Coca-Cola ang imahe ni Santa Claus para mapataas ang sales ng isang malamig na inumin sa panahon ng taglamig o winter. Imaheng kinalakihan ng bilyon-bilyong kabataan na kadalasan ay nauugnay sa mahika, pamilya at mga regalo. Kasing importante ng imahe ni Santa ang pag-imbento ng Coca-Cola sa outdoor advertising. Bagamat meron ng outdoor advertisement,
Kahit wala pa ang Coca-Cola, Coca-Cola ang nagpasimula na lagyan ng kanilang pangalan at brand ang lahat ng available surface na maaaring lagyan. Matindi ang brand identity ng Coca-Cola dahil sa ganitong advertisement. Sa mga blind test ay mas madami ang may gusto sa lasa ng Pepsi, pero kapag non-blind test, basta nakita na ang tatak ng Coca-Cola, yun na ang napipili. Sa ngayon, 1.9 billion servings ng Coca-Cola ang iniinom sa loob ng isang araw sa buong mundo. Lahat ng iyan ay dahil sa sugat na natamo ni Pemberton sa American Civil War. Sana na-enjoy mo ang panonood sa video nito. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.